Padre Cura, si Father Junji, tingala siguro mo si Father Darwin man ang inyong gi-invite, nanunga man may kalit. National meeting namo karon sa Tagbilaran, bago lang na human. So, muli nami naghangyo si Father Darwin na magkuyog una kami karon. No? So, mayong hapon sa tanan. Okay. So, buksan gyapon nato sa prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with Saint Michael the Archangel as head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God? O good and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. Saint Joseph, terror of the demons, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, mas mayo to kay bag-o lang na energize kay kining orasa tingkatulog yun ron. No? Tingkatulog ron. Siguro nakadungog na baka mo sa istorya nga ang Yawa o ang Ginoo nagpadaghanay o kininiang miyembro. Oh, padaghanay silang miyembro. Niya ingon ang Yawa, Jesus kuyog ta sa bulangan. So kuyog sila sa bulangan. Pagkadaghan ditong namulang, dunay lay minister pa, dunay katikista na maligyag tuba. No? Garbo kay ni Satanas. Yung siya, tanawa, daghang kayong nambulang. Na kay imo ani, wala mo tingog ang atong Ginoo. Ingon si Satanas, kuyog ta Jesus, adto tas diskuhan. Adto sila sa diskuhan. Adto nila garbo kayo si Satanas tanawa. Daghang kayong mga nandisko, ang uban mga minyo pa. Na kay imo ani, wa mo tingog ang atong Ginoo. Ingong Ginoo, ako na po'y mudala nimo. Asa man ta? Adto sa St. Joseph Paris. Saon sa ning lungsod? Inabanga. Adto ta. So diha, tindog-tindog sila. Si ang Ginoo o ang demonyo, garbo kayang Ginoo. Nakita mo ba ang mga parokyano sa St. Joseph? Tagsa-tagsa nila ka mga gimbuhaton karong adlaw, gibiyaan nila lakip na ang ilang mga panimalay. Aron mo tambong sa spiritual warfare seminar ni Father Darwin. Niya iyang gigna ng Yawa, nakaimo ana. Wa katingog ang demonyo. Pero kabaluman mo nga ang demonyo maro kayo, tanaw-tanaw siya, kadugayan niyang tanaw, nakita yun niyang natulog. Ay, natulog. Guhit tayo niya ang Ginoo. Isos, nakita mo ba ang akong nakita? Kanang natulog og nagduka-duka, imo ba na? Mao nga, nang matataw ng uban. So, tulog lang mo, ingos blood tata, ay lang mo gahagok. Aniya, ingong arong orasa tingkatog, manggudron. Naay pari nga, naghumiliya siya, nagmisa siya aning orasa. Unya, giandaman niya ang iyang humili, sa atubangan, ang liminister pag yun mo'y natulog. Mo nga giapil niya na lang sa iyang humili. Ingon siya sa iyang humili siya, mga igsoon, kinsa kadtong buot mo adto og langit, tindog kamo. Nanindog ang mga tao, gawa sa liminister nga natulog. Mo ingon pare, daghan di kay mo adto og langit, sige lingkod. Og nipaduol siya sa liminister, og mingon,
Kinsa tong muadtog emperno, hala tindog! Nakuratan ng minister, hintindog. Nangatawa pag-ayo ang mga tao. Nya ingon siya, Father, wag yung ko kabalog unsay atong gibutaran karon. Pero usara gyud sigurado, kitang duharay nanindog. Giangin pa niyang pare. Astilan. Oh. Mga kaigsuonan, ang lecture ni Father, nga siya gyud unta ang mag-lecture karon, igo lang migisalot about spiritual warfare. Because we are in the field of spiritual warfare, whether you like it or not, whether you believe it or not, we have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Naatay kaaway. Pero maro kayo ang atong kaaway, kay ang iyang taktika to make you believe that He does not exist. Patuuhon kaniya nga wala siya. Kung ikaw mutuo kang way kaaway, kung ikaw sundalo, pulis, nga magtuo kang way kaaway, ikaw ra ang sundalo nga dali rang ambusan. Nakabantay ba mo sa bunyag sa atong Ginoo? Human sa iyang bunyag, miadto siya sa kamingawan, nagampo o nagpuasa, sulod sa 40 kaadlaw, 40 kagabi, o didto gitintal siya siyawa. Nga naman, tungod kay ang pagkabinunyagang Katoliko, dili kutob lamang sa pagkabinunyagan. Lig-uno nato kini, pinaagi sa prayer and mortification. Unyang maingon ta, wa man pun mi tintala sa yawa, wa man mi atakiha sa yawa. Kabalo ba mo unsay giingon ni Saint Padre Pio? Ang pinakakuyaw nga bahin sa kinabuhi sa tao, ang tao nga dili atakihon og demonyo. Kay ang demonyo dili mo atake sa mga tao nga naghulog na sa gahom sa impyerno. Atakihon ba din yung best friend? Ha? Dunay amigo nako nga sekretary sa doktor, kaya nga mong team, composed of doctors din, sekretary sa doktor, gihatagan nako siya og Benedictine cross. Akong giregalo niya Benedictine cross. Pag uli niya sa ila, dala ang Benedictine cross, tibuok pamilya, wa katulog. Na ay muluok sa iyang bana, o niya gawas pa ang iyang mama na ay makita nga mag-itom sa CR kuno, nagubot sila. Ang ilang gipasanginlan ang Benedictine cross. Sukad nadala ang Benedictine cross sa ila, wa na sila katulog. Mao nga akong gi-interview sila before deliverance sa Tibok Panimalay. Gi-interview nako sila. Tigsimba ba mo? So wala, dugay na kayo. Ganun sa ang katapusang kumpisal at tong gikasal pa mi. Tigrosaryo ba mo? Wala. Wag mi rosaryo, wala mi simba. Oh, kung adili ang hinungdan sa spiritual attack ninyo nga ang Benedictine cross, kundi ang inyong kahimtang sa kinabuhi nga way simba-simba, pagdala ninyo sa sagradong timaan sa kadaugan ni Kristo, nireact ang demonyo sulod sa inyong panimalay. Nganong nagdala mo ni ini, nga dugay naman mo nga iya. Mga kaigsuonan, sa tinuod lang, daghan kayong mga nanimba nga walking possessed, nga wa kabalo. Le minister, katikista, naay pare, naay madre, yes tinuod, naay superior, due to the openings sa kinabuhi nato. Nga naman, tungod kay naanata sa 500 years of Christianity, bag-o lang ta nagsaolog,
Pero tanawan ninyo ang mga Katoliko. Tanawa, daghan kay nato gipandimalas. Naglisod ang panginabuhi, balik-balik ang sakit, naglisod sa pangwarta, gubot, bulag ang pamilya. Watak-watak. Nganong ingon ana man ang kahimtang nga kita giila nga Kristiyanong nasod sa Pilipinas, sa Asia. Ngano man, tungod kay kadaghanan nato nga mga Katoliko, ang atong pagtuo gisagulan og mga tuo-tuo. Wa ta kabalo nga dinhi ninyo dunay nagkwintas og cross na apoy habak. Kasagaran mo nang naa, may kwintas sa cross, may habak. Kay kung di mo ipikto ang cross, at least na i-back up. Oh. So may tawag ninyo ana dual SIM. No, daghang mga Katoliko ana. Ang superstitious belief sa mga Katoliko, from womb to tomb. Di ba? Gikan sa tiyan, padulong na slubnganan. Hapit naman ta ang Disyembre. Labi na New Year, di ba daghang kayo na ang tuo-tuo. Ang uban pagani, magpaboto, kay sumpa kuno sa kinanaang dimalas, unsay resulta, nangasunog ang balay, nangaputlan og kulamoy, gipandimalas. Kadaghanan sa mga Katoliko, manguros man tuod ta, mulabayg simbahan, mugawas, pero pag-agi sa mga kakahuyan, tabi apo, periya buyag. Daghang mga Katoliko ana. Unya daghang mga Katoliko nga nagtukod og balay, gipaduguan ang ilang balay, gipaduguan ang ilang mga sakyanan, unya mga birthday pa nila, butangag dugo ang agtang. Unya wa sila kabalo, nga po gipaduguan nimo ang imong balay, gipaduguan nimo ang sakyanan, bisan pag birthday, gihalad na mo, blood kumpak sa yawa. Mao na nga sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang akong katawhan nagunob, gumikan sa kakulang o kahibalo. Mao nga si San Anselm of Canterbury nag-ingon siya, Fides quarens intellectum. Ay lang to nyo ilista kay dito tambal sa buyag. No? Lagaman kayo manglista-listag Latin kay abin lang tambal sa buyag. Makalista lang og isi cream pursali here. Mura nag Latin, ice cream for sale here lang diay na English, no? So, fides quarens intellectum, meaning faith seeking understanding. Ang atong pagtuo dapat muabot sa tukmang kahibalo. Ngano man, kay kitang mga Katoliko na atas tinuod nga simbahan. Swerte ta kay na atas tinuod. Madunggan ninyo ng laing-laing relihiyon. Nga kanunay nag-atake sa atong balaang pagtuo. Iglesia ni Kulapo, mga Seksi ni Jehovah, mga Muslim, kanunay gitabangan ng Katoliko. Di ba? Ingon na naa sila, nga naman mong mga Katoliko, nga manguros man mo, dunay dinagko, doon na po'y ginagmay. Ang mga Katoliko maglisod na magtubag, ana, mo palusot na lang man, manguros mig dinagko o ginagmay, kay kung masipyats ginagmay, sigurados dinagko. Unya kay samok-samokon, mangyutan nila, nga nung manguros man mo diris atubangan nga ang cross ni Kristo na mas likod. Kalisod, ana na, ha? Oo, panguruson tas likod. Unya, ignon ba ta? Nga naman mong mga Katoliko na amoy senior santo ninyo. Nga nung gitawag man ninyo nag-senior nga bata, man na, dapat junior unta na. Wala, nagnganga ng mga Katoliko, di ba? Kay dagang kay nato, wa masayod sa atong balaang pagtuo. Nya kanunay gitaki, lakip ang mahal na Birhen Maria. Nga naman, nga gitawag man ninyong Mama Mary, si Santa Maria. Nga dito sa tiilan sa cross, ingon na nga itong Ginoo sa San Juan Kapitulo 19:26, babae, ani ang imong anak,
anak, ania ang imong inahan, gitawag lang siyag babayi. Pero kamong mga Katoliko, gitawag ninyo siyag Mama Mary. O, daghan ang mga Katolikong, wa na. Dali ra kay mo sa liring. Labi pa nga, atakihon tanilag ayo. Tanawa ang inyong mga pare, kusog manapi. Kasal, bunyag, lubong, dunay bayad. Oh, ang Katoliko po masangyawan, gangangalang. Way kalibutan nga katong mga teksto nga gihungit, mura na tok pasol, pagbira 10% na. Ya? Oo. Nga naman, una, kana mo'y kanunay nilang gibalik-balik, kasal, bunyag, lubong, dunay bayad. Pilay halad o kasal? Pila? Ay, butang ta, 2,000. Oh, 2,000. O 3,000. Pilay ka sa bayad, halad o bunyag. O butang ta, 2,000. 5,000 na. Butang ta lang ha. Pilay halad o lubong. O butang ta, 5,000. O di, 10,000 na. O kung kanang isyu kasal, bunyag, lubong, mo ilang ibalik-balik, wa pa mo kabantay nga ang Katoliko, kausalang bunyagan sa tibok niyang kinabuhi. Kausalang kamuhalad, ananaa. Kausa kang kaslon sa tibuok mong kinabuhi. Kausa lang kang muhatag anak na halad. Samot ng kausara kang ilubong. Ha? O di kausara kang muhalad anak na. Anang kantidara, kausara ni mo na ihatag simbahan. O niya, pag-abot mas halad na to magmisa, tanawa magmisa, di ba mga Katoliko? Ang pilion ragyod sinsilyo. Ano ba makanta? Diyotay ra kini, kuhaan pa gayod. Oo. So, muna na, kadaganan. No? Mo nga, pili-pilion lang, 5, 10, mura gitay mo sulod na na. Ang uban na, pag yung mga Katoliko, digyan mo halad. Daghanang na. O, ako mangigo ha, bato-batos langit, ang matamaan ay bukol. Mo nga, doon ako tayo pare, nga, luoy kayo ang pare. Tingala ang mga parokyano, tingala ang PPC moderator, nga noon sa manini ang kumbinto ni Father, oy, naa na may bistida, gihayhay, na ay saya, na ay lampin. Nangutana siya, Father, ano maning imong kumbinto, doon na may lampin, bistida, sayal, gihayhay. Iyong pare, nanlabada ko. Kaya kung inyong halad ang akong saligan, di ko mabuhi. Kaluoy sa pare, nanlabada. So, sa laing siktag mo balhin ka, 10%. Kung doon na kay kita nga 10,000, pira man ang 10% ana, 1,000. Sa usa ka tuig nimong paghatag, 12,000. Sa napulo nimo ka tuig nga paghatag, 120,000 na. O di ba? Asa may dako kayang panapi ana. Ang resulta, PBMA. O si PBMA, Pastor Burot Membro Alaot. Oh. So, daghan kayong mga Katoliko na to, na labi ba, ngano gitawag ninyo ang Mama Mary, Mama, nga gitawag magbabayi. Diya sa Biblia, duha lang kahigayon, nga ang atong Ginoo mitawag og babayi ni Santa Maria. Una, Juan Kapitulo 2, versikulo 4, babayi, wala pa moabot ang akong panahon. Ikaduha, dito sa tiilan sa cross, babayi, ania ang imong anak, ania imong inahan. Kung literal ang pagsabot, nga gitawag siya babayi, therefore wala siya tahura, may magmingon ang atong Ginoo, babayi, ania ang imong anak, ania imong babayi. Kangilad na ano na, ha? Diba? Oo. Di man, babayi, ania imong anak niya imong inahan. Nganong gitawag siya makaduhang higayon babayi, tungod kay si Santa Maria, ang nagdala sa titulo nga katumanan sa panagna sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Unsa gingon? Ibutang ko ang panag-away, tali sa kaliwat sa babayi, og sa kaliwat sa bitin. Ang kaliwat sa bitin magapaak sa tikod sa kaliwat sa babayi, ug ang kaliwat sa babayi magadugmok sa ulo sa kaliwat sa bitin. Kinsa man ang babayana?
Walay lain si Santa Maria, dili na si Eva, kay si Eva napuka naman sa pagpakasala. Busa ang Eva sa Old Testament, sa New Testament, sa Latin nahimong Ave. Ang gilitok sa anghel, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tue, Jesu Christi. At that is very biblical. Pulong na sa anghel o pulong ni Santa Elizabeth. So, wa mo kabantay sa Genesis 3:15, ibutang ko ang panag-away, tali sa kaliwat sa babae, o sa kaliwat sa bitin. Nganong ang yawa gitawag magbitin? Nganong bitin man? Because snakes are silent but deadly. Pero wa mo kabantay? Og ang kaliwat sa bitin, magapaak sa tikod sa kaliwat sa babae. Nganong sa tikod man? Tungod kay kung siya mo atake, dili siya mo atubang. Kanunay siyang mulipot. Kanunay siyang magtago. Nganong kanunay man siyang magtago, aron kundi nimo madiskubrihan nga ang nahiaguman nimong kadimalasan, ang nahiuguman nimong mga sakit, atake sa yawa, Diyos ang imong pasanginlan, Ginoo, nganong giingon ani man kunimo. So kanunay siyang magtago. Muna na ang swerte ng uban nga nagkisi-kisi, nagposes, nga naman, wa katago ang yawa sa iyang lawas. Pero ang uban, daghang walking poses, wa magkisi-kisi, kay nagtago-tago pa ang yawa sa lawas. Ug unsa man ang opening, ana? Ang openings, ang gitawag o pultahan, aron, agian, kanang gitawag stop. Unsa man ang stop? Is sin. Sala. Ahamay hadlok. Makasala o mapusis. Ha? Ahay hadlok. Makasala o mapusis. Oh, hello. Oh, ahay hadlok, makasala, maposes. Ha? Sige. Ang maka-answer, dobling snacks. Oh. Ahay hadlok, makasala, maposes. Ha? Ay mo ingong makasala, na mo ingong maposes. Oh, kinsay pabor nga hadlok ang makasala. Oh, gamay ra kinsay hay mo pabor nga hadlok ang maposes. Oh, daghang wa mo butar. Oh, nagboycott sila. Oh. So, mas pinakakuyaw ang makasala. Kaysa mapusis. Sa mapusis ka, misulod ang yawa sa lawas, nga wa ka kabantay nga dunay naabli sa imong kinabuhi. Nga kinahanglang isirado. Sa makasala ta, kita gyud mismo ang mipili sa sala. Munang na ang mahinungdanon gyud kayo ang kumpisal nga gihisgutan ni Brad Tata. Kay daghan kay mga Katoliko karon nga wa nay kumpisal. Daghan kay mga Katoliko wa mo kabantay. Ato mga katigulangan kaniadto mo abot og 100 kapin. Adi sir mamatay. Pero karon, daghan na maglisod og 80-90. Nga naman, tanawan ninyo ang mga simbahan. Daghang kayong naglinya sa pagpangalawat. Wala kay makita nga maglinya sa pagpangumpisal. Bago lang mangkugikan sa Dubai, abi nako nga ang Dubai, kinini ang Muslim country, walay mga Katoliko kayo. Pero pag sulod dako simbahan dako kayo, pagkadaghan sa mga Katoliko, samtang nagsaulog og misa, nagpadayon pagpangumpisal, daghan ang naglinya. Munang mahinungdanon gyud kayo ang pangumpisal. No, sin, sala. Unsa may sala? Of course, sa mga batan-on, common kayo, pornography, addiction of lust, babayi man og lalaki, dili lang mga batan-on, lakip na ang mga dagko, bisag mga minyo pa. Pornography, masturbation,
Lust. One of the 7 capital sins. Pero di lang na. Sex outside marriage. Kumun kayo na naa sa atong panahon. Apan, daghan pod kayo sa manimba, bisan asa nga parokya, nag-live-in, kinasal sa sibil, kinasal sa mayor, dili sila pwede mga lawat. Kay mga membro sila sa simbahan, nga patay na sa kinabuhi. Unsay may tabo kung mga lawat? Wa man kabalo ang pari na ay mga kikasalang po sa simbahan. Nakasal sa simbahan, pero nagamit og IOD, pills, contraceptives. Naglinya pagpangalawat. Awa, kabalo ba din na ang pari og minister nga na kay IOD? Nga? Ala man. Pero daghanang mga Katoliko ingon ana. Moingon man pud ang uban nga magdaghan di imig anak bro. Bisag di mi makapakaon sa among mga anak. Excuse me. Sa simbahan do na tay gitawag og kininiang dili na ang contraceptives, no? Nga paggamit. Giseminar tag-ayo sa simbahan, natural method of family planning. Unsa man ang pagseminar sa simbahan? Ay, bisik na kayo nang naa sa mga magtiayon. Basta basa, bata. Yeah? O, unsa may buot pasabot anak, basta basa, bata. Kung dili pa ka ready nga masundan ang imong anak kay gamay pa, unya financially naglisod ka, dapat naa ang pagsabot-sabot sa asawa ug bana ug naa ang pagpugong. Dili pwede nga lorguhan nimo ang imong kaulag pinaagi sa paggamit og contraceptives. Og daghan na, wa ta kabalo bisag ni adire karon. Undangin niyo na ayaw sa mo pangalawat, pangumpisal mo. No nag-ingon ni Brad Tata nga ilista ninyo ang inyong mga sala. Pangumpisal mo. Nganong kinahanglan man ta mangumpisal? Mudritso na di ko sa Diyos. Di ba ang Diyos ang nag-ayog sakit? Kung magmasakiton ka, nganong mo adto pa man kag hospital, ditso na lang di ka sa Diyos. Nga ang doktor tao raman na magmasakiton man puna. So, una, nganong mahinungdanon kayo mangumpisal ta, tungod kay sa atong pagkabinunyagan, nahiusa ta sa lawas ni Kristo. Galatia chapter 3 verse 27, we are all Christians. We are one. Ug unsay giingon sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 26, ang sakit sa usa ka parte sa lawas, sakit sa tibuok lawas. Sa ato pa, kung nakahimo tag sala, bisag personal na nato nga sala, ug mortal nga sala na siya, apektado lakip ang simbahan. Munang kinahanglan tang mangumpisal. Unya kay naaman po'y mangumpisal, maulaw man ko isulti ni Father ni ang salaa oy. Kay gininiang maulaw man ko. Ingon si San Agustin, ayaw mo kaulaw sa pagpahinulsol sa inyong sala. Kaulawin ninyo ang takna nga kamo maghimog sala. Muna nga isulat yun, no, isulat yun ang mga sala basaha at tubangan sa pare ay dunay mga parokyano nga balik-balik lang na ulaw na kayo silang kabalo ang pare nga nagmisa kadaghang kayang mga parokyano nga naay mga kabit daghang kayo unya maglinya pagpangalawat. Nya way mangumpisal. Gihatagan na lang sa pare og motivation katong maulaw nga mangumpisal unya nangabit ba. Ginas pare, mga igsoon, nakabalo ko nga daghan ang nanimba karon nga dunay mga nangabit. Busa, kung maulaw mo mangumpisal, mo na lang ni atong sabot. Ignan na lang ninyo, Padre, bendisyon ko, kay nakasala ko, nahulog ko sa libaong.
So, muna ilang sabot. Ay, sus, pagkadaghan kayo ng umpisal. Naglinya. Padre, bendisyon ko kay nahagbong ko sa libaong. Wala. Basta mo ito ilang sabot. Pastilan kay usa ka simana, ilisa naman ang pare. Pagpakumpisal sa unang pare, sa sunod nga pare, tingala man siyang namay ng umpisal. Padre, bendisyon ko kay nahagbong ko sa libaong. Di naglibog ang pare. Wala man nagitudlo seminaryo nga ang mahagbong sa libaong sala. Daghan ba ni niya? Mo tuntuang nalibog yon pare. Iyang gitawagang ang mayor. Mayor, unsa ni atong lungsod re daghang libaong? Ingong mayor dili, Father, oy. Simentado naman ni niya, Father. Bisan pag imong suruyo ning niya aton tibuok lungsod, puros na ni simentado, Father. Sama ba? Naglibog man ko, kadaghan pang mga parokyanong nagumpisal na akong nahagbong libaong, imong misis, kaduhag yun nangumpisal na ako. Astilan. Mo nang isultig yun ninyo ang sala. Na mo atumog doktor. O niya, di mo musultig on sa inyong sakit. Matambalan ba mo? Na may uban nga. Maulaw ko, ikumpisal ni ani Father, ako lang ginagmayon ang pagsulti. Padre, bendisyon ko kay nakasala ko, nangawat kog pisi. Misunod ang kabaw. Kabaw dito gikawat. Nga na po'y isa nga, doon na siya kabit nga upat ka buok, maulaw siya unsaon niya pagsugid sa pare. Iyang ingon nga, ignoran na ako ang pare, nga, Padre, bendisyon ko kay, doon ako'y kulasisi. Mo totoo nga, ang pare po kay foreigner, bago pa nagtuon o kinini ang Bisaya, nagdala siya daag diksyonary, kay kung lalom nga Bisaya, uklabon niya sa diksyonary. So dito na, nangumpisal. Padre, bendisyon ko kay nakasala ko, nagbaton ko upat ka kulasisi. Niyon ang pare, sano, tanawon ko sa diksyonaryo. Tanawon niya sa diksyonaryo, pag tanawon niya sa diksyonaryo, kay ang kulasisi, mga langgaman nga maayong buhion. Ingon ang pare, pwede bang pangayoon akong duhanin mo ka kulasisi? Nga, ayaw mo kaulaw sa pagpahinolsol sa inyong mga sala, isogid ang sala, isulti ang sala, kaulawan nato antak na nga kita mo himo sa sala. San Juan Kapitulo 20, versikulo 21-23, gihoy pa niya ang iyang mga tinun-ano gingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, bisan unsang mga sala nga inyong pasayloon, kana mapasaylo. Ang una-ana, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Kanus alang man ang kalinaw nato matagamtaman kung tinuoray nga ikumpisal nato ang atong mga sala. Kundi mo ganahan magrosaryo, kundi mo ganahan mo simba, kundi dali ra mo init ang inyong ulo, kanunay, side effect na. Sa para pananglitan God, dunay gamayng puling nga mitapot sa inyong mata, bisan unsa kagamay. Tibok lawas muriak. Nga naman, dunay mitapot sa mata, dili para sa mata. Tangtanga na, pinaagi sa sacrament of confession. Muna nga, general confession yun. Pangayo mo giya sa guardian angel sa unsa mang mga sala nga gihimo sukad pa sa mga bata pa nga wala ninyo makumpisal. Nagpahimalad ba mo? Niadto ba mo albularyo? Doon na ba mo yung mga pampaswerte-swerte? Daghan man na ang mga Katoliko nga mga pampaswerte-swerte. No? Padugo, renounce. Ikumpisal ng naasya. So, sin, kung saan ang stop, sin, traumatic experiences. Trauma. Dunay knights of the altar nga naposes, wa siya kabalo nga poses, iya lang gipunit ang Benedictine ring nga nilagpot, Benedictine ring, pagpunit niya, napasok na siya, dito pa nibawaan nga poses siya. Nga naman, tungod sa trauma, kanunay siyang balikason siyang papa. Traumatic experiences.
Mao na ang dunay mga pagdumot, dunay mga kasuko. That's traumatic experiences. Usanas pintuan para gian siyawa. O occultism. Occultism, pag-atog albularyo, manghihilot, o guban pa, occultism. O mga pangpaswerte-paswerte, occultism. Mga bata nga bagong gibunyagan, gibutangan pa o kinini ang mga color-color, pula diha, that's occultism. I-surrender ninyo ng naa. No. P, preternatural offering. Unsa nang preternatural offering? Pag birthday, butangag padugo ang agtang, ang balay gipaduguan ang balay, ang sakyanan gipaduguan, unya pag kalag-kalag na, gibutangan o kinini ang mga pagkaon, ang kinini ang lubnganan, dunay puto, dunay kape, nga di naman tao na mukaon ng naa. Pero daghang mga Katoliko gahimo ana. Sa dahang nagmasikito ng naa before namatay, gidalaan niyo ng pagkaon. Wala, pagkapatay na hinoon, adisir pag ipambutangag pagkaon. That's occultism. O niya, bugawa sa menteryo, dunay paaso-aso. Palina. Aron di na motapot ang mga kalag o mga daotang espiritu. O say pagtuon niyo sa daotang espiritu, mga lamok nga matangtang lang sa aso. So daga mga Katoliko ngayon na. No? Mo na nga ang atong pagtuo naa sa credo. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Kung nagtuo ka nga ang Diyos makagagahom sa tanan, nganong mo adto pa man kag tuo-tuo? Ang uban moingon, walay mawala ni ini kung motuo ta. Dako. Catechism of the Catholic Church 2138. Superstition, tuo-tuo, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested with idolatry and all forms of divination and magic. Imagine, sa tuo-tuo lang, mibulag na ta sa Diyos. Mao nga, kamo nga ni adinhi karon, i-purify ninyo ang inyong pagtuo. Ang atong pagtuo dapat muabot sa tumang kahibalo. O ang atake sa demonyo, isgutan na ang Padre Unya. Ang ordinary, anhel lang sa kos, extraordinary. Ang ordinary lang ako Dunay ordinary demonic attack, dunay extraordinary demonic attack. Ang ordinary, of course, temptation. Bisag ordinary lang na, pero sila si Adan o si Eva, napukan, gumikan sa temptation. Di ba? Daghan kayong mga pamilya karon, nabungkag, gumikan sa temptation. Daghang mga pari, mga madre, mihunong sa ministry, gumikan sa temptation. Daghang mga CFD pa. CFD, mga maayo muwali. Pero bungkag ang pamilya. Tungod kay natangayg babae. May lang ang mutintal maot. Kay pwede ra mag-ampo, Ginoo, ipalayo ko sa panulay. Pero kung gwapa ang mutintal, delikadong ang pag-ampo, matuman ang imong pagbuot, dinisyuta mingon sa langit. So, temptation. Enticement. Unsa enticement? Unsa ang sala lami. Diya? Daghang na-addict pagtanaw sa pornography. Lami ang pagtanaw sa pornography. Lami ang masturbation. Acknowledge na ko si Brother Victor from Diocese of Dumaguete. Bisan tuod o katunga ra ni Asia. Pero nakaabot gihapon dire para sa evangelization. Welcome, bro. So, temptation, enticement, unsa ang sala lami. Munang ingon si Saint Jean Marie Vianney, unsa iyang ingon? Pleasure due to sin is momentary, but punishment due to it is eternal. Ang kalami resulta sa sala, temporaryo lang.
Pero ang silot ni ana mulahotay. So enticement, temptation, enticement, provocation. Unsa man ang provocation? Kabantay ba mo ana na ang mukalit lang mo kasuko nga wa mo kabalong na suko mo? I-provoke mo siya wa. Provocation. Ordinary lang din na siya. O niya, temptation, enticement, provocation. Accusation. Unsa man ang accusation? Di ba? Daghan kayo ang di na mo simba nga, nung musimba man taoy nga, daghan man kayo mga Katoliko nga, sige balik-balik sa simbahan, o niya mga himantayon. Oo. Daghan kayo mga Katoliko, hinimba, pero wa mausab ang ilang binuhatan. Inyong mga pari, nagmisa, mga makasasala. Accusation. Dili na gikan sa ila, kundi sa demonyo nga mitanom sa ilang una-una o pagbati. Ang uban mo ingon, dili na ko musimba kay masangit unya ang akong sungay di simbahan. Accusation, because Satan is accuser. So, ordinary lang na, then, doubt. Unsay doubt? Pagduha-duha. Tanawa, di ba daghang kay mga Katoliko nang nadalas laing sikta? Tungod sa ilang duha-duha kung kining simbahan Katoliko nga gipasukupan, tinuod ba ni nga iya ni Kristo? Tua, gibaylo nila ang simbahan Katoliko sa siktang tinukod lamang tao. Pero kabantay mo sa lain-laing relihiyon nga nag-atake, kabantay ba mo? Ang ilang atake, gikan sa Santo Papa, padulong sa doktrina, di gyud mo makadungog, nga dunay nag-atake sa nagtukod sa Katoliko. Kadungog ba mong dunay nag-atake sa nagtukod sa Katoliko? Wala. Walay nag-atake sa nagtukod sa Katoliko. Ang ilang atake, doktrina. Kamong mga Katoliko, nga naman mong doon naman may purgatorio, nga wala man sa Biblia, unsa may buot pasabot sa purgatorio, purgahon si Toryo, kanunay na nilang balik-balik atake. Pero, di yun mo kadungog, nga giatake nila ang founder. Ang mga larawan, kanunay nilang giatake. Nay, Pastor Bitaw, mingon, nga naman mong doon naman mo ilarawan, diha sa inyong simbahan, doon ay dalunggan, di kadungog, doon ay mata, di kakita, na ay tiil, di makalakaw. Akong gignan siya, unya musugot ka, Pastor, among tangtangon ang larawan sa simbahan, dayon ipuli ka, di ba ka lawa-lawaan. So, kanunay yung giatake ang atong balaang pagtuo. Pero, kabantay mo, na ilarawan sa Satanic Church, si Baphomet, wa man na nila takiha. Na ay larawan sa mga Buddhism, na si Buddha, upaw, dakog tiyan, gihimong alkansya, wa man po na nila takiha. Na ay Pilipinista, pariha-pariha Katoliko, wa po na nila takiha. Mutabang pamanoon nag-atake, muingon man na ang ilang mga pare, kamo mga Pilipino, dapat din hiragyod mo sa mga Pilipinong simbahan. Ayaw mo pagsakop sa Romano Katoliko. Kay ang Romano Katoliko, iya nas mga langyaw. Ang Pilipino para sa Pilipino, dili para sa mga langyaw. Busa magpasakop ta sa Iglesia Pilipinista. Nindot kayo sila. But argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Nga naman, isayunan ka. Di mo dawat og foreigner, Pilipino ra kuno puros, pero tanawa ilang mga santos puros foreigners. Ano man lang ilang mga santos foreigners man? Mayon tag puros Pilipino. Unya ang Pilipino nga mga santos nga sikat-sikat yung kaayo. Kisa man, sila naman si Vilma Santos, Judian Santos, mga Katoliko man po na. So, nganong di man nila atakihon ang nagtukod simbahan Katoliko? Tungod kay kung atakihon nila ang nagtukod sa simbahan Katoliko, mapugos silang tanaw sa panid sa kasaysayan aron pag-uting kay kinsa man gyud gatukod ini. O kung tanawon ang kasaysayan, Glorier Encyclopedia Volume 5, page 106,
Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholic. The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. World History by Gregorio Saidi, Philippine edition, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, tanang kasaysayan, nagmatuod nga ang simbahan nga atong gipasakupan, ang simbahan gitukod ni Kristo. Busa walay mo atake sa founder. Kay kung atakihon nila ang founder, mapugo sila tanaw sa panid sa kasaysayan, aron pag-uting kay kinsa may katukod ni ene. Munang, ang ilang atake na lang, ang Katoliko kolorum, kay wa marehistro sa Securities and Exchange Commission. Kay before ka magtukod og relihiyon karon, kinahanglan man irehistro sa Securities and Exchange Commission. Panahon para sa Espanyol, Artikulos de Incorporación para Paul 4 nakasulat, kay los fundadores de esta asociación, that the founders of this organization, mupirma ang founders, mupirma ang board of directors, ang sekretary. Pero nganong ang Katoliko, wa man ta marehistro Securities and Exchange Commission nga dunay founder ni perma. Kay naa siya sa librong The Law on the Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, page 567, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Bosa mga kaigsunan, swerte ta kay naatas tinuod, pero di malas ta kundi ta magtininood. Utrohon ko, swerte ta kay naatas tinuod, but di malas ta kundi ta magtininood. Sa paglibot nako sa lain-laing mga parokya diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nako'y namatikdan ang manambong puno kayo ang simbahan, pero pag mag-evaluation na, sama pananglitan, mag-evaluation ta karon. Pira ninyo dire nga nanambong, pila ninyo dinhe, kanang tinud-anay, nga nagrosaryo together with the family. Pila ninyo, nagrosaryo together with the family. Okay. Very good. Oh, ayaw kaulaw. No, kanang nagrosaryo together with the family. Very good. Pila ninyo dinhi karon dunay time even after rosary, dunay time maghatag og katisismo sa inyong mga anak sa mga pagtulunan simbahan. Dunay 5. So sa ato pa daghan kayo ang wala pagyod. Daghan pagyod kayo ang wa magrosaryo. Mao nga mga kaigsuonan, real ang atong espirituhanong gubat. We are in the field of spiritual war. Akong isulti ninyo before kumutapos, before si Father Darwin Musugod, sa Archdiocese namo, walay appointed exorcist kaniadto. Nagkataon lang siguro, o ambot kong tuyo bagyod planos Ginoo, nga dunay napossess, nga milutaw ang bata, ang babae, live-in pagyon. O niya, walay mga pare kay nagpakumpisal sila hiniusa sa katedral. Kami ni Brad Tata ang gitawag aron mag-deliverance sa maong dalaga nga nakaipon-ipon. So, pausab-usab ang iyang tingog, mau bata, mau tigulang, di siya malakas, mahina yan. Hangtod ni Suka og dayon nakatulog. So, pagkagabi kadtong mga nagunit niya, mo na po'y napusis. Gidala dito sa katedral, gitawag na pugko. No? Hangtod nga nahibawan, nga naanay mo prase sa katedral, alak, kada adlaw naman daghang dalon.
Di lang Katoliko, Muslim, mga lain-laing reliyon, mo to nga giignan ako si Bishop, dapat yun na mo tudlo ka ni og exorcist diri sa atong kuan kay di ni kaya na mo daghan na kayo ni niya, daghan man ining ingon ani. Ingon si Bishop nga, o sige, mo tudlo ko, pero ikaw mo'y mangitag pare, Wendell, kung kinsay mo dawat. O, mo na po'y problema. Kaya ang mga pare nga duolon, madlok mi anang naabran, uy, madlok mi, isulti sa yawa ang atong mga sala. No. So ako pong isulti nila, sa dihang giordinahan mo sa pagkapare ni hapa mo sa youth, sa pagkadiakono, aron paghalad sa inyong kinabuhi. Sa inyong pagkapare, mihapa mo atubangan sa tabernakulo, aron ihalad ninyo ang inyong lawas o kalag sa Dios. Nganong mahadlok man mo sa yawa nga ang Ginoo mismo kanunay nag-ingon, don't be afraid. Sa tanang bahin sa atong kinabuhi, na ang pari. Gikan sa pagbunyag na ang pari. Gikan sa pagkumpirma na ang pari. Pagkasal na ang pari. Magkumpisal na ang pari. Misa na ang pari. Magmasakitunta na ang pari. Pero pag dunay mapusis, kadaghanan asa ang pari. Naapay uban nga moingon, adto na lang mo sa albularyo. Mas ipatuong mas gamhanan ang Diyos sa albularyo kaysa pare. Mao nga swerte mo din kay doon na mo appointed exorcist headed by Father Aster Felicelda. Naa siya sa Biyabas. Upat na naa sila karon dire. Nya kinahanglan pa og magdaghan-daghana kay atong aktibo kay si Father Aster. Doon na to'y iskwilahan nga si Tinta kabuok pusis. Yung si Father Aster, tawagan ko niya, bro, tabangi ko dire bro, pagkadaghan na ba ani ang pusis? Yung ko nga, katikisim lang ako, Father, mag-lecture ta para sa mga ginikanan. Siya, ipaapil na to ang mga pusis. Ayo, Father, kay man-react nang naa. Isa, atong siliyuhan ang tibuok eskwelahan, gisiliyuhan diya ng pagkahapon. Pero, pagkaugma ang seminar, gipaapil ang mga pusis, hastilan, pastag yung daghana kay ng react. Yung kabalog, kinsay unahon. Niya, imbis mag-lecture ko, mo ito nga kami randuhan Father Aster atong igayuna, so tinagsami, pag-process sa mga biktima, unya pagduol na ko sa isa nga nagkisi-kisi, siga din iyang mata, mingon siya, ni anapog ka dire. Yung Father Aster na ilahan lagi ka bro. So, pero dili, ingon anak lang kay, usa sa mga kasinatian akong i-share ninyo mga kaigsuunan, nag-process me o kinini ang possessed nga dako na babae. O niya, pagkaugma, maligo kami sa Iligan, nagkasabot kami sa among team nga magmotor lang kami. Kauban ang doktor, padulong sa Iligan, kay maligo kami. Abot na mo sa Iligan, wa pa may kaabot din sa Pulse, gitawagan ko, brother, si Mami, napusis na pod. Nga kabalo siya, brother, nga nanawag ko nimo. Kay ingon siya, ayaw panawag ni Wendell kay maot nagnawong. Yawa gyud siya. So, mo nang ingon ko nga naaman mi karon diri sa Iligan, dalan niyo na sa Mother Superior sa congregation nga mo-process po kay namin si Iligan. Pag human anak mo anha mi diha sa inyong area. Before mi nilarga, gamotor ko, angkas na ko ang akong anak, nag-prayer for protection kami, akong gibutangan og exercise oil ang iyang agtang, istaang motor, gibutangan ako, adisir mi milarga, og mora na akong nadumduman, na iris na ang tanan. Nga naman, kay ang habog kaing lubi dito sa among giagian, naputol, unya ang dahon, misulod sa akong ligid. Og nalabay ko no mi 50 meters away, og dayon ang akong anak, did on arrival sa hospital. Wa ko'y kalibutan. Pagkaugma na ko nagkamalay. Pero,
ang usa ka milagro nga did on arrival ang akong anak kay kadugayan nila kuan dito sa emergency room, mibalik ang pitik sa iyang kasing-kasing. Mao nga gidali kining dala ngadto sa ICU. Na ICU siya dito. More than isa ka bulan, pero dili lang na ako gibalhin ako sa kumbinto sa mga madre. Gawas ko. Pero ingon ang doktor, ang imong anak complete fracture. Na-dislocate ang iyang bukog nga nag-connect sa utok. Busa, lifetime siyang paralyzed, lifetime na siyang ventilator. So, di siya mabuhi og walay ventilator, di siya mabuhi og di na siya kalihok. Munang ingon akong misis nga nagtrabaho sa Lasal, ingon siya nga, mundang nakagtrabaho. Kaya ako sa Catholic radio man ko. Mundang nakagtrabaho, ako na lang ang magtrabaho, ikaw mo'y mabantay sa bata. Bahala o lifetime siyang paralyzed. Lifetime siyang ventilator. Ang importante nga buhi siya. Pero samtang dito ko sa kumbinto sa mga madre, nagampo ko, nagrosaryo ko, unya, naghangyo ko, Ginoo, pwede ko muhangyo. Igon man ang mga doktor nga lifetime na siyang ventilator, lifetime na siyang paralyzed. Pwede ko muhangyo. Pwedeng imo na lang siyang kuhaon. Una, before mi ni anhe, before mi na disgrasya, nakakumpisal na siya. Ikaduha, nasantalanahan na siya. Mas maayo pa nga mobiya siya nga nakadawat og sakramento kaysa mabuhi siya og makasala di na makabalik nimo. So, nagrosaryo ko. Di ko malimot ka na ang hitabua nga imbis muhigna ra ko mihayag ang pultahan. O nakita nako og nadungog nako ang mahal na Birhen Maria, ayaw kaguol, ayuhon ko si John Paul. Ang ngalan, John Paul. Ayaw kaguol, ayuhon ko si John Paul. Wa ko mo tuo, ana. Kinsa man kong pakitaan. Ikaduha, kung magpakita siya, nganong maumampo na iyang mensahe. Kung ayuhon, ayuhon niya. Mo nang tawagan ako akong kaubang doktor dayon, mo niya ang akong namatikdan, ano na sa, kung tinuod na, milagro gyud. Ingon ang mga doctors, unom sila kabuok, operahan nila ang bata, operahan nila, pagkaugma, iuli nila ang na-dislocate nga bukog. Pero, lifetime paralyzed na siya, lifetime ventilator na siya. Mao nga, nagkuha na sa kung una-una, kung sa gyud ka itong nagpakita na ako, di ka ito yawa, nga giilad ko. Pero kung tinuod man ganito, muna akong hangyo, nga ugma, walay operasyon mahitabo, ang bukog nga na-dislocate, mauli siyang kaugalingon. Pagkaugma, gipatawag mi sa doktor. Ingon ang doktor, walay operasyon na hitabo, ang bukog na uli siyang kaugalingon. Pero ingon ang doktor, but lifetime paralyzed na siya. Lifetime ventilator na siya. Tangtango na lang ang ventilator diha sa iyang baba, ug dayon ibutang di sa liog. Wa na ko mosugot. Ngano man, lain ang akong gihangyo sa Ginoo, lain ang natubag. Oh, ay ang pagbuot mo'y matuman. So wa ko mosugot. Isa ka semana ang ventilator na tangtang na ilisan og oxygen. O ingon doktor, imposible. Lifetime ventilator ni unya na oxygen. Gipadalaan mi og tubig gikan sa Our Lady of Lourdes sa France, gamay nga tubig. Akong gipainom siya, gisulod ako sa baso, unya painom, dito nagsugod og lihok ang iyang kamot, nilihok ang iyang tiil. Ingon ang doktor, dili ni niya siya lifetime paralyzed, makalihok ning niya siya. Unya abi ninyo, ingon ang akong kaubang doktor, andam-andam na lang og 300,000. Kung ano asa man kuan ni ang 300,000. Gamay ra man kayong sweldo na mo Catholic registration. Pero abi ninyo, wala pa ko nagsugod sa YouTube, sa ministry, sa Facebook, napako sa radyo. Pero tanang tambal, mapalit na mo. Nga naman,
kay daghan kayong mga bot nga kwarta nga wa ko kabalog asa gikan. Igo ra pug tambal. Igo ra pud pambayad sa hospital. Ang among nabayad almost million. Pero kanang kwartahan ni piso wala gyud koy nagasto kana gikan sa mga tao. Karon miingon ko sa akong misis, pila na ray kwarta nato diha sa ATM. Ingon siya nga ang atong kwarta 60,000 na lang. Ingon ko pugong kay magpapiti pa ta. Siya kuhaan pa nato nini ag wheelchair ugma. O sige magpalit ag wheelchair. Magpalit na unta mig wheelchair, na mihatod og wheelchair. Di lang usa, nahimong duha, nahimong upat pa. Unya, pagtuslok niya sa ATM diya sa iyang card, 60,000 unta itong nabilin, tingala siya nga ang ATM nahimo ng more than 200,000. Kay doon na po'y nagpasulod. So, muna na ang tinuod ang gingon sa Ginoo, don't be afraid. Ang bisan unsa nga mga kasakitan sa atong kinabuhi, ayaw kahadlok. Kay ang mga kasakitan sa katolikong pagtulunan, mahinungdanon kini. Dunay tulo ka level sa kasakitan. Una, purgative suffering. Yang atong kasakitan, mubayad sa atong pag-anto sa purgatorio. Dinhi pasyota. Kung kining kasakitan nato, dinhi sa atong kinabuhi, ihalad nato sa Dios, mutungtong nang naa siya. Unitive suffering. O kung ma-unite nato na sa Dios, mahulog ng redemptive suffering. Purgative, unitive, and redemptive. Muna nga, kanunay nang gibalik-balik, don't be afraid. Pero sa katapusan, mga kaigsuunan, mao lang niya. Dunay duha kahigayon o duha kamatang ang kasakitan. This kalibutan. To suffer without Christ, to suffer with Christ. Mao nga utrohon nako ang atong pagtuo dapat ihiusa nato o moabot unta sa tukmang kahibalo. Di nato sagulan og mga tuo-tuo, superstitious beliefs kay kana mao ang agianan sa demonyo. Sa katapusan, ang demonyo murag irong buang nga gihiktan. Pwedeng mo paghot, pwedeng mo paak, dili basta-bastang makapaak kay duna siya hikot. Apan pwede kang mapaakan kung ikaw mismo ang muduol siniktan. Mao nga rosaryo gyud together with the family si St. Louis de Montfort. Praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. Daghang salamat, mayong hapon.